sa seryosong katatayuan, para bagang kuminsan yung kaligayahan ay hindi pwedeng magkasama sa kabanalan. Nawa maging maliwanag doon sa atin na gusto ng Diyos, hindi naman tayo may gusto, na tayo ay maging masaya. Kung tutusin na po ay alin, ang utos na tayo ay lumigaya. Kasi yun ang langit eh. Ano ba yung langit? Ay di kaligayaan walang katapusan. Bahagi ko yun kung saan ay ibang natin kalimutan sa mga pagdidilay natin. Simulan natin nobinaryo sa unang araw, sabi natin, manatili tayo kay Jesus at si Jesus ay manatili sa atin. Kahapon ay hindi manatili tayo sa kanyang pag-ibig at ang mga sumusunod sa kanyang mga utos ay nanatili sa kanyang pag-ibig. Ngayon naman, ay nawa makita natin na rin ang pananatili na ito ay isang pananatili na magdudulot sa atin ng kaligayahan. Bakit? Una, makita natin na yung sinabi ni Jesus natin, hindi ko man kayo itinuturing na alipin. Kayo ay kaibigan. So, yung relasyon, hindi pag sinabi natin alipin, may amo. Pag sinabi mong kaibigan, kaleme. So, bahagi yun ang kung saan ay makita natin. Kasi yun yung kagandahan ng ating pananampalataya. Ang Diyos na naging tao. At ano yung pamamaraan na makita natin? Kasi bakit ano sabi ni Jesus? Bakit hindi na kayo itinuturing na alipin? Itinuturing ko na kayong kaibigan. Bakit? Sinasabi ko sa inyo ang ibigsasabi ng Ama. Kasi yung alipin, utusan ka lang. Gawin niya. No explanation. Yung kaibigan, ay hindi. Pinapaliwanag sa iyo kung bakit yun ang gagawin mo. At yun ang ginawa ni Jesus sa kanyang mga alaga. Bahagi yun na wala na yung iskandal ng guro at ng disipulo. Ano yung nakita natin? Magkaibigan. At yun po yung malalim sapagkat anong sabi na Jesus ang utos ko yan mag-ibigan kayo. The same level. Bahagi yun na kung saan ay huwag natin kalimutan. Kaya nga isa ito sa biyaya ng pagkakatawang tao ng Diyos. Inayos niya na tayo higit na maunawaan. Makita yung ating katagayuan at sa gano'n. Maunawaan din natin yung kanyang tawagin natin ay design. Ano ba yung nais ng Diyos sa akin? At yun ay rin, pangalawa, makita natin na dito ay alin. Nakikita natin yung sumatan ng pag-ibig. Yung sumatan ng pag-ibig na nais ni Panginoon kung may kapal ay wala iba kundi alin. Yung mag-alay ng kanyang buhay sa kanyang ibig. Yun yung salitang ginamit ni Jesus. At yun ay paliwanag na ipinamamanhid sa krus ni Jesus. Ito. Kapag pinakaharap sa akin. Meron na nakaharap sa inyo. Ito. So, bahagi yun na kung saan ay pinahayag sa atin ng kung may kapal. Ang Kristo na dandog ng kanyang sarili, yung sumatan ng pag-ibig, yung pag-aalay natin
ng ating sarili, ng ating mga sakripisyo. Kaya huwag kalimutan sinasabi ko ako, napakabanas, napakaigit, ay sabi ko, palagi mag-inom ng tubig sa iyong pagpigil yan sa pagdiriwang ng misa, sa pagkikinig, at pakisa sa ating banal na pagdiriwang ng misa, ay make this sacrifice an offering, or rather, make this suffering a sacrifice. Kasi hindi yung lahat ng paghihirap naging sakripisyo. Paano na naging sakripisyo kapag iniaalay natin? Iniaalay natin sa Diyos, iniaalay natin sa ating kapitbahay na mayroong masamang pakiramdam, sa mga mahal natin sa buhay na tumatahak sa mahigpit na pagsubok, sa mga tao humingi sa atin ng panalangin, ay iaalay natin yan sa Diyos. At yun nakita natin na yung kapag nasanay tayo na magandog ng ating sarili, yun yung pag-ibig. Binigyan naman natin ng pansin kahapon. Hindi yan barter. Hindi yan kinakailangan sa bulan. Kasi yun din sabatan ng pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit. Sa bahagi yun ng pagtulog, na nawa ay makita natin sa pag-anyaya ng buong may kapal. At ano ba yung nais na ipanalit ng buong may kapal? Para masabi natin na hindi pagtutulog sa atin ng kagalakan, ng kaligayahan, yung paanyaya na ipinamamating sa atin ng buong may kapal na itong pagnyaya natin na nilanais ng Diyos na alin, maranasan natin yung alin, yung tinatawag natin ang tunay na relasyon. Yung makita mo talaga yung tunay mong kaibigan. Hindi yung peke. Hindi yung maraming peke ngayon. Sabi nga ay tumisa nakikita natin ng mga peke when they are in power. Ang kumisa sinasabi nito, yumaman ka lang. Naging ganyan ka na. Kumisa mo hindi gano'n eh. Matagal na siya gano'n. Ngayon nang lumabas. Kasi bakit? Eh kapag yan siya eh. Yumaman siya. Pero dahil na siya gano'n. Hindi niya lang pinapakita. Talagang mula pa ng una, peke na. Gusto lang makisama ng una. Kaya magpasalamat po tayo. Magpasalamat po tayo sa mga tunay na kaibigan. Sa mga, sabi nga natin eh, mga tunay na tao na gumagabay sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Maging panyaya na buksan ay tayo ay tunay na ginagabayan at tulad ng panyaya na ipinamanhid sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na nawa ay magiging katulong natin sa paglalakbay natin sa daigdig na ito. At yun, makikita natin na abot ngayon na lalakbay sa mundo pinagagawa natin. Huwag mo nang isipin yung mga taong peke. Do not waste your time sa mga taong katulad nila. Maglaan kayo ng panahon doon sa mga taong itinuturing ninyo natin. Totoo ito. Tunay ito. Pahalagahan ninyo. Pasalamatan ninyo. Pakisamahan nyo rin ang maayos. Sapagkat hindi ganun karami ang mga taong tunay
na nagbibahagi ng kanilang sarili. No? At pangapat, ito ay isang paanyaya ng buhay may kapal. Na makita namin natin na tayo ay hindi ito aksidente. Yung panahapon ay pinahayag ni Jesus, hindi ko na kayo itinutuloy na alipin. No? Ito ay isang tunay na paanyaya natin na tayo tinatawag ng Diyos. No? Tinatawag tayo mismo ng Diyos natin. Makibahagi na maging tayo ay mga kaibigan. No? Sabi nga natin, siguro ay pagkakataon na makita natin yung tunay na kaligayaan. No? Saan natin makikita ito? No? Hindi po sa mga material na mga bagay. No? Ngunit saan? No? Yung tayo ay makakatulog ng mahimbing. No? Na hindi tayo nag-alala. Na tayo kaya natin maglakad nang walang bodyguard. Ito, dami-dami ng pera. Hindi, pero hindi mo makikita maglakad na nag-iisa sa kalsada. Bakit? Nangangamba sa kanilang buhay. Kaya, magpasalamat tayo sa kapayapaan na dulot ng biyaya na ito na tinatawag sa atin ng Diyos natin na tayo ay maging kabahagi ng kanyang kaligayahan. Kasi ito yung pakikibahagi, no? Na alin, makibahagi tayo sa kaligayahan ng mga Diyos. Hindi lamang sa langit. Kaya ang panalangin namin ay dito sa lupa para lang sa langit. At yun ay alin? Yun ay dulot na maunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos na nananatili sa akin. At maging maliwanag ko sa atin na alin, maging lakas natin palagi natin. Sa gitna ng mga problema natin, sa gitna ng mga ating mga pag-alinlangan, sana huwag natin kalimutan natin, gusto ka ng Diyos na ikaw ay lumikaya. Ngayon, kung hindi ka lumikaya, hindi na ang problema ng Diyos yun. Baka ikaw na may problema. Pero maliwanag ko yun na ang bawat isa sa atin ay tinatawag niyang makibahagi sa kanyang kaligayaan.